ating kinabukasan. At iyan ay pinatunayan ninyo. Nalikhain ko ang alma mater song, panahon ni Mr. Dumlao. Isang bote ng Coca-Cola ang aking naubos. At natapos ang lyrics na nilapatan at tugtugin ni Mr. Jimeno. Hinubot ko sa aking puso ang mga salitang doon ay nakapaloob. Tagumpay man o hilahil, sa iyo ay aming alay. Novaliches High School naming mahal. Iyan ay pinatotohanan ninyo. At ang kagalakan at pagmamalaki sa aking puso ay hindi ninyo kayang sukatin ngayon. Hindi ako nagsisinang, hindi ako nangarap na mataas ng posisyon. Sapagkat kayo ang aking posisyon. Sa daigdig ito, mamatay man ako at mabuhay ng 7 beses, isa pa rin ang pipiliin kong posisyon sa mundong ito, ang maging guro. Kaya kapag ako'y nakakarinig ng mga estudyante na nagiging teacher, katulad din na Sis Awitan, ng iba pang mga guro dito, salamat. Sabi ko, sapagkat kailangan talaga ng mga paaralan ang mga magagaling na guro, nagagabay sa mga kabataan katulad ninyo. Alam ko na hindi ako gumamit sa inyo ng magaang pamamaraan. Lahat ng mabigat ay ipinadama ko sa inyo. Lahat ng masakit ay ipinadama ko sa inyo. Sa aking mga anak ay ganoon din ako. Pinagpapadapa ako ng aking anak, nagpapadapa rin ako ng porcher, hindi ninyo alam. Meron akong mga estudyante na talagang pinadadapa ako sa harap ng kanilang mga magulang. Meron akong mga estudyante na pinagsasalitaan ko ng talagang masakit at halos ikawindang ng kanilang puso. Subalit ang sabi ko sa kanila at nasa isip ko, ang mundo ay hindi madaling tirahan. Sa bahaging ito ng ating buhay, habang hindi pa nagpapantay ang ating mga paa, dapat tayo humanda na ipagpatuloy ang pakikipagtunggali. Saan man tayo nanduroon ngayon, sapagkat alam natin ang batas ng buhay. Sabi nga ni Darwin, life is a continuous struggle. Whatever your position is now, wherever you are, up or down, ang gulong ng buhay ay umiikot. At kayo ang nagpatutuon yan. Maraming mga estudyante dito sa public na ang ginagawang hapunan, almusal at pananghalian ay ang tubig sa gripo ng Novaliches High School. Subalit sila ngayon ay mayroon ng kinapuntahan. Pinatutuhanan ninyo na kapag gusto nyo ang isang bagay, walang hindi kayo maaabot. Noong pa man ay sinabi ko na sa inyo na ang naaabot ng inyong mga tanaw ay hindi dapat na naising makamit sa gagawa. Ito ay para sa lahat ng mga mag-aaral at nagtapos sa Novaliches High School. Matuto ninyong tingnan ang mga kamag-aral nyo na hindi nakaabot sa inyong naabot. Sapagkat ang salop kapag umapaw, matatapon lamang ang laman. Kung ang salop ninyo ay umaapaw na, bagamat tayo ngayon ay 4 kilo na, ibigay ninyo sa iba. At yan ay ginagawa nyo ngayon sa pamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa inyong paaralan. Salamat sa inyong mga naisip na yan. Hindi lahat ay dapat iasa sa gobyerno. Yes. Sabi nga ni Kennedy, tanungin ko ano ang magagawa mo sa iyong bayan, hindi ang magagawa ng pamahalaan para sa iyo. Sapagkat kapag kayo ay lumalangoy sa tubig, hindi kayo ilalangoy ng ibang tao at hindi kayo dapat na kumapit sa inyong kapwa sapagkat pareho kayong malulunod. Kailangan matuto kayong kumampay ng mag-isa. Subalit, binibigyan din ko, kung anuman mayroon kayo at umaapaw na inyong salot, ibahagi sa mga higit na nangangailangan. Yung wala rito, kayo rito ay mahigit na 100 sa tingin ko. Nang kayo ay magtapos, libo kayo. Saan nandoon yung iba? Ang ibig sabihin ay mayroon sa inyo na
Wika nga natin merong iba't ibang damdamin. Ako'y tuwang-tuwa nang makita ko na iisa ang inyong kasuotan. Tama ang sabi ng isa inyong kamag-aral, para kayo ay pantay-pantay. Walang sino man na magsasabi rito, sabi nga ni Lorelai, iniisip niya noon na magsuot ng isang terno ng gown. Pero siya ay naka-t-shirt ngayon, pare-pareho kayo at napakaganda. Kung kayo man ay nagbigay sa aming mga guro, gagabi isusuot din namin. Kaya nga lang sabi ko kay Mrs. Pakaige, problema mare, tayo ay XXX. Kaya baka walang magkasya sa atin. Baka walang magkasya sa atin. At iniisip ko, ang karamihan sa inyo ay nagkasya sa kanya. Pero isa sa ayaw ko. Simula nang ako ay maging ganito na ang aking katawan, hindi ako nagsusuot ng masikip sapagkat ayaw ko na makita ang ating mga bakong bahagi ng aking katawan. Bagamat nung ako'y dalaga, ang baywang ko ay 22. Ngayon, ang aking modista ay tinatanong sa akin, ma'am, saan mo ba ang gusto niyong baywang? Sabi ko, tarantado ka, kumari pa naman kita. Bakit mo ikaw ako tatanungin kung saan ang baywang ko? Kumari ko pa naman yun, kumari ko. Yung ina ng batang iyon ay guro na rin dito. At siya ay kapitbahay lang namin dito sa subdivision. Sabi ko, tarantado ka, huwag mo akong ganyanin. Sabi ko, ganoon. Bahala ka na, gamitin lang yung coconut. Children, salamat. Nagagalak ako. At ang lagi kong tanong sa mga estudyanteng nakikita ko, ilan ang anak mo? Ang ibig sabihin magulang na kayo. Sapagkat kayo magulang na, alam ko na ang mga anak ninyo, nakita ko ang mga anak ng iba sa inyo na mayroong mga kakayahan. Alam niyo kung ang gagawin nyo na paglinang sa inyong mga anak. Kilalanin ninyo ang inyong mga anak. Hindi ko kayo tinuturuan, hindi ko kayo sinesermona sapagkat kayo matalino sa akin. Ngayon, pinatunayan nyo na matalino kayo sa akin. Malayo na inyong mga nakarating, samantala ako'y nasa TS Cruz pa rin. Alam ko, may isa akong estudyante na siya ay nagmimerienda sa Hong Kong, naghahapunan sa States, sapagkat sa kanyang negosyo, na wika nga natin yaring Pilipinas, napakayaman na niya. Sabi ko, pwede ba akong mangutang sa inyo? Pwede ho, ma'am. Pero isang bagay na iniwasan ko nung araw at ginawa kong panuntunan, sabi nga sa akin ang aking lola, lumaki ako sa lola ko nung mga panahong bata pa si Isabel. Nung mga panahon ng panuntunan ko sa buhay at maipagtatawa ko sa Novaliches Market, hindi ako nangutang kahit na 1 kilong kamatis. Sapagkat ang turo sa akin ng aking lola, wala sa laki ng kinikita, nasa paraan ng paggasta. Huwag kang gumasta ng higit sa iyong kinikita at hindi ka magkakaproblema. Iyon ang pinakamagandang panuntunan sa buhay. Ano man kayo ngayon, sapagkat kung hindi kayo susunod sa ganung panuntunan, baka kayo magsisi pagdating ng panahon. At kayo na malayo na mataas ang kinalalagyan, ang mga anak ninyo ay nasa Montessori, nasa San Beda, nasa Ateneo. Ligunin ninyo si Francisco Balagtas. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, mahabag kayo sa inyong mga anak. Sapagkat ang pagpapalayaw ay hindi pagmamahal. Kapag kayo'y nagkamali, sa pagpili ng inyong kaibigan, siya niyong magiging kaaway. Ang ulay ng tupa ay iisa. Subalit kung minsan ay tupa, may sungay na, may buntot pa. So, iyon ang sinasabi kanina ng isa sa inyo ni Arnie na sermon. Ang sa akin paalaala. Sapagkat ang paalaala daw ay gamot sa mga taong nakililimot. Sapagkat kung merong malakas na makalasing sa isang tao, ay ang kanyang tagumpay. Ang tagumpay ay hindi masusukat ng tao
hanggang hindi nagpapantay ang kanyang mga paa. Tandaan ninyo iyan. Hanggang hindi nagpapantay ang inyong mga paa, huwag niyang sabihin, naganap na. Si Jesus lamang sa Kalbaryo ang nakapagsabing, naganap na ang lahat. Ang ibig sabihin, ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Pero sa inyo ay hindi pa. Sa atin ay hindi pa. Patuloy pa rin ang haba ng buhay. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng gulong. Kaya matuto tayo sa ating mga sarili. Inuulit ko, salamat. Lalo na sa ating mabunying prinsipal. Na sa nakita ko na pagbabago sa ating paaralan, ay alam ko na higit pa sa inaasahan ang kanyang pagganap sa tungkulin. At magpasalamat tayo, ako'y tuwan-tuwa. Katulad ng sabihin ng kayo ay aking mga anak, nang sabihin niya na, bakit alas 12 lang? Hanggang gusto ninyo. At wala nang masaya pa sa isang magulang kung hindi makita ang kanyang mga anak ay pinagbibigyan ng ibang tao at minamahal ng iba. Salamat, Dr. Noyme Moncada. Alam ko na kayo ay magiging matagumpay at salamat din. Bagamat alam ko na ang iyong kayo ay pwedeng lumipat sa ibang paaralan anumang oras na inyong naisin dahil sa inyong kakayahan. Salamat at sabi nga ng aking kaguro at kaibigan at kapatid, hindi kayo aalis na hindi nyo nalulutas ang problema ng paaralan ito. Kaya, again, salamat po sa inyo. Salamat mga anak sa inyong pagpapahalaga, sa inyong guro, sa inyong mga naging guro, na kung alam namin nyo ay higit pa sa kaguro ang aking turing sa kanila. Sila ay kaibigan ko at kapatid. Kayo ay ang aking tinatanaw mula doon sa malayo. Tricycle driver man kayo, sapagkat naranasan ko na ako'y naglalakad sa bayan. Bigla na lang huminto ang left and right. Tatawid ako galing sa Watson. Pinapinto ang left and right na mga sasakyan. At ako'y parang Reyna Condesa na pinadaan ng aking tingalain. Dati kong estudyante, traffic aid. Kaya, kung may panahon pa kayo ang inyong mga anak na mga matatalino, sabihin niyong maguro, huwag yung mag-teacher na lang. Sapagkat ang profesyong ito, marami kayong kasiyahan, kaligayahan, nakakamtin ng hindi kayang ibigay ng islat at inam ng mapanuksong sa labi at kapangyarihan. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po. Marami po sa amin ang pinaluhan nyo dahil sa inyong mga paalaala at words of inspiration. Marami pong salamat, ma'am. 20 years ago po yun, 4th year high school kami. Ako ay take pride talaga na ako ay galing ng Novaliches High School.